Ozamis Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Dazzle Humotikson. This is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Insurgency sa probinsya sa Misamis Occidental, duulan ng matapos. Misamis Occidental, ABC Federated President, Board Member Waminal mapasalamaton ni Board Member Blanco. Registration firing gipahigayon sa 1st Field Artillery BITM Battalion sa Barangay Pinasio, Clarin. Litapan Barangay Captain Largo gipasigarbo ang dalaygon og matinud-anong leadership nila ni D.S. Henry og Mayor Ando. Construction sa tulay sa boundary sa Barangay Stimson Abordo og Trigos gisugda na. Kung karon ang maditalya sa Ozamis Today. Insurgency sa probinsya sa Misamis Occidental ay duulan na matapos. Ang good news sa report ni Rino Carlo Lee. Duol nang matapos ang insurgency sa Misamis Occidental. Mao kini ang gibutyag ni Colonel Archie Ares, commanding officer sa 1st Field Artillery Battalion nga nagsakop sa mga areas sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao Provinces ug Basilan Province. Kini gipaabot sa opisyal sa Philippine Army adlong Biyernes, Hunyo 25, 2021 atol sa firing registration sa Howitzer 105 cannons sa Barangay Pinasio Municipalidad sa Clarin, Misamis Occidental. Presente atol sa maong higayon sa ngalan ni Mayor Ando Waminal si Ozamis City Administrator Attorney Sam Norman Fuentes. Nakita na ni Colonel Ares nga generally peaceful na gayud ang mga dakbayan ug munisipalidad sa probinsya sa Misamis Occidental. Aduna lang hinuon ginagmay pero matod pa niini duula nang matapos ang insurgency sa probinsya o mga komunista nga gapangontra sa gobyerno. Gidugang paniini nga ginasunod gayud nila ang order ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga humanon gayud karong tuiga ang pagsugpo sa maong grupo. Actually dito sa area ng Ozamis, Clarin o basically dito sa Misamis, I can say na generally peaceful na itong lugar na to eh. Meron lang siguro pa ilan na naliligaw na pero ang sabi nga namin matatapos na itong insurgency na to. And we are following the directive of the President to finish by this year itong mga ano to. So that ito na yung sustainable development itong ating probinsya ng Misamis Occidental. Malipayon og mapasalamaton usab si Colonel Ares ngadto kang Deputy Speaker Henry Sevilla Waminal sa dakong tabang nga proyekto niini nga mga farm to market road sa mga kabukiran sa Misamis Occidental. Sumala sa Colonel, dako kaayo kining tabang usab sa pagtransport sa mga basic necessities sa mga lumulupyo sa maong mga lugar ug highly accessible na usab kini alang sa mga tropa sa kasundaluhan. Ito nga ang sabi ko nga napakagandang project itong nakagawa ng daan dito eh. Kumbaga ito yung farm to market road. Ito yung para mapabilis natin yung pag-deliver ng mga basic needs ng ating mga constituents. At ganoon din yung mga produkto nila, mabilis nila maibababa. So napakalaking tulong itong daan na ginagawa ng ating gobyerno. Nagpasalamat usab si Colonel Ares sa LGU Ozamis nga pinanguluhan ni Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal ug sa LGU Clarin pinanguluhan ni usab ni Mayor Gloria Ferroa sa akomodasyon nga gihatag sa duha ka lideres kalabot sa pagkandak sa registration firing. Ako si Lieutenant Colonel Archie Ares, ang CEO ng 1st Field Artillery Battalion. Nagpapasalamat ako sa City Government ng Ozamis at ng Municipality ng Clarin sa pagbibigay sa amin ng magandang akomodasyon sa pagkandak ng aming registration firing. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim.
Daghang salamat Rino. Misamis Occidental, ABC Federated President Board Member Waminal, mapasalamatan ni Board Member Blanco. Ma-report si Leoncio Medalio. Dako ang kalipay upag pasalamat ni ABC Federated President sa Misamis Occidental, Board Member Sanso Sani Waminal Jr. Uban sa 51 ka mga barangay chairman ning dakbayan sa Usamis, human nila madawat ang bag-ong mini plus compressor nebulizer gikan ni First District Board Member Atty. Lel Blanco. Gipahayag ni Board Member Waminal atol sa interview sa mga sakop sa local media human sa regular session sa Association of Barangay Captains Usamis Chapter Hunyo 24 ning tuiga nga didto gipahigayon sa Barangay Dunya Consuelo Function Hall. Sumala pa ni Board Member Waminal nga usa ka resolusyon ang ilang gi-approve ingon nga pagpasalamat ngadto ni Board Member Blanco sa gihatag nga nebulizer ngadto sa 51 ka mga barangay chairman ning dakbayan. Matod pa ni Board Member Waminal nga dili lang ang dakbayan sa Usamis ang gihatagan ni Atty. Blanco, lakip na ang 490 ka mga barangay sa Misamis Occidental nga nagkantidad sa 2,000 pesos kapin ang matag-usa ka nebulizer. Resolution of Thanksgiving, no? Sa among gihatag ni sa gihatag ni Board Lel Blanco sa Usamis City Chapter ang maong nebulizer. So 51 ni kabok, ang iyang i-budget niya 490 barangays. So dili lang kay sa Usamis ni kundi whole province ang iyang gitaganan ning maong nebulizer. Nagantidad ni sa og 2,000 kapin. So gikan kini ni Board Lel Blanco. Although dili siya part sa Distrito 2, District 1 na siya, pero among gikahangaan ang iyang kasing-kasing nikutay pa sa distrito. Gidugang pa ni Board Member Waminal nga kini gihimo ni Board Member Blanco aron makatabang usab siya sa katawhan nga adunay sakit nga asma. Actually kauban mi ni sa plenary hall kada session kay board member ba siya. Ubakon kini siya, so naagni siya nebulizer gipod. So tingali iyang ginuhuna ang sama pud nga sakit nga pareha sa iya. So iyang ginuhunaan nga makatabang pud dako sa mga asmahon. Sumala pa ni Board Member Waminal nga sa pagkakaroon magtrabaho una ang mga kapitanes kay kinahanglan gayud sila nga mulihok ilabi na karon nga panahon nga atong yatumang ang COVID-19 ug ipadaplin sa ang pamulitika. Adunay tulo ka agenda ang ilang gisgutan kini mo ang update sa COVID-19 ug dinggi, road clearing ug ang barangay development plan. Manarbaho sa ta. Layo pa bang eleksyon? Siguro pag panahon na sa kampanya, adihan na ta mo sa lede pero karon sa akong kingon nga manarbaho sa ta kay gikinahanglan jud kayo nga mulihok yun ang mga barangay captains karong mga panahon na tungod sa atong gitubang nga problema bahin sa pandemic. Si Police Major Peter Ryan Rebillas ang hipis kapulisan ning dakbayan ang bisita sa ilang regular session og mihatag usab og mga update kalabot sa kahusay ug kalinaw ning atong syudad. Sumala pa ni Board Member Waminal nga gipahibalo usab ni Major Rebillas ang mga kapitanes kalabot sa deadline alang niadtong mga tao nga nagkupot og armas nga mi-expire na ang lisensya niini o ingon man kadtong lost firearms nga i-surrender ngadto sa kapulisan. Ang gi-update lang ni ang mga barangay captains bahin sa ilahang kalihukan, ilang pagmonitor kay gani dunay ubang barangay nga dunay nadakpan kay nag-illegal gambling dayon bahin sa BJL. Iyan pong gi-remind sa mga captains nga kung mag-BJL kato lang mga midget then limit dulay inom walay sugal. Which is good kay para man po na sa ato ang kayuhan. Gani nung sila dakpan nga BJL gainom adik ito mayo. Wala po nagpasabot nga bawal ang BJL kundi ilimit lang kato lang mga close family mo mga BJL then walay sugal walay inom. So uban pa ang katong mga lost firearms, mga firearms nga unrenewed, iya pong gi-update sa mua nga naa na po daghang ni surrender. Kung naa pag ubay-ubay pag yun nga wala mo surrender. So nihatag sa deadline nga karong katapusan nga pasurrendero na gitong mga unrenewed. Kinama silang listing. Alang sa Usamis Churi, ako si Leoncio Medalio. Daghang salamat Leoncio. Registration firing gipahigayon sa 1st Field Artillery Beat M Battalion sa Barangay Pinasio, Clarin. At ang duwatan report ni Boat Tubapas.
Dito din berbuto. Go. Nagpaygayon og registration firing ang 1st Howitzer Platoon, Charlie Challenger Battery, 1st Field Artillery, BITM Battalion, Army Artillery Regiment, Philippine Army Station Camp Dominguez, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang maong registration firing gipahigayon kini sa Barangay Pinasio, lungsod sa Clarin, nga gipangunahan ni Lieutenant Colonel Archie Aris, ang commanding officer sa 1st Field Artillery BITM Battalion, sa area sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao Provinces o sa Basilan Province. Dito sa maong kalihukan si Attorney Sam Puentes, ang City Administrator sa Dakbayan sa Osamis, isip representante ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, o si Police Major Peter Ryan Rebellas, ang hipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Osamis. Dito usab si Freddy Maliksi, ang ABC President sa Liga ng mga Barangay sa lungsod sa Clarin. Uban usab niya ang PIO nga si Carmelito Hiray. Og dito usab ang presidente sa Kabalikat Civicom 928 Usami City Chapter nga si Ron Sakin. Atol sa exclusive interview ni Lieutenant Colonel Archie Aris, matud pa niya nga ilang gihimo ang registration firing sa upat ka mga 105 howitzer aron masiguro nga anaa kini sa maayong kondisyon sa pagbuto, og nahatag ba niini ang accurate nga timely fires, og gihimo usab nila ang maintenance check-up sa mga howitzer aron kanunay ready kini kung gikinahanglang gamiton dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ito ngayon na nakikita nyo, nagkakanda kami ng registration firing. Ang ibig sabihin nito, pag nag-register firing siya, this is to ensure na itong ating mga 105 howitzer is ready to fire anytime and to give an accurate and timely fires. So dito nakikita nyo dito pati pag-adjust, nag-a-adjust sila. At also nagkakandak rin tayo ng mga maintenance check-up so that laging handa ang ating mga 105 howitzer if kinakailangan ng mga artillery fires dito sa probinsya ng Misamis Occidental. Nagpasalamat si Lieutenant Colonel Aris ngadto sa 10th Infantry Battalion sa pagpangulo ni Lieutenant Colonel Ray Chungson nga nahimong augmentation isip dugang nga naghatag og seguridad sa maong area sa sitio Tipan, Barangay Montol, Dakbayan sa Osamis. Sa ilang pagpahigayon sa registration firing sa mga 105 howitzer, matud pa ni Lieutenant Colonel Aris nga wala sila'y nakita nga aberya niini. Gani accurate pa ang timely fire sa maong 105 howitzer tungod kay nakaigo kini sa targets. Matud pa ni Lieutenant Colonel Aris nga adunay tulo ka mga ammunition nga wala makabuto og adunay naka-standby na nga mga EOD personnel kon explosive ordnance disposal personnel nga maoy mag-recover niini og mausab ang magkandak og clearing sa area paghuman sa maong registration firing. Dito sa seguridad naman, kami nagpapasalamat ako sa Siunan 10th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Ray Chongson sa pagpo-provide sa amin ng security dito sa Sitio Tipan, Barangay Montol, Usami City. Binigyan kami ng augmentation. May mga kasama din kami dyan and will provided by the 10IB ng additional security for augmentation. So far sa ginawa nating firing sir, wala bang aberya? Actually, kung napapansin nyo, naging maganda naman ang ating resulta ng ating fire, ang ating registration firing. In fact, nakakatama tayo, nakita nyo naman mismo na natatamaan natin itong mga ating targets. Wala naman tayo naging aberya, so hopefully matapos namin itong buong araw na okay lahat at successful itong activity na to. Na hindi pumutok doon. Ito yung gagawin natin doon. Meron tayong mga tatlong, sabi natin hindi pumutok o DADS na ammunition. So meron tayo dito nakaantabay na EOD ng EOD personnel na mag-recover ng ating mga hindi pumutok na ammunition. So, in fact, pagkatapos dito, itong firing, we will clear the area to ensure na malinis na iwan namin itong Sitio Tipan, Barangay Montol from any possibilities na mangyari o yung dads na amo may i-recover namin.
Sa wala pagipahigayon ang registration firing ang headquarters sa Charlie Challenger Battery 1st Field Artillery Battalion Philippine Army nagpadala og communication sa matag LGU alang sa ipahigayon nga registration firing. Nagpasalamat usab si Lieutenant Colonel Aris sa LGU Usamis pinaagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal og ni Police Major Peter Ryan Rebellas og sa lungsod sa Clarin pinaagi ni Mayor Loring Roa sa gihatag nga kaygayunan nga mapahigayon ang registration firing. Actually, nagpapasalamat kami sa city government ng Osamis to providing us, kasi yung impact area namin is sa Osamis eh. Yung Sitio Tipan, Barangay Montol is located at Osamis City. And ito naman itong alternate fire base namin is nasa Clarin naman. So nagpapasalamat ako sa city government ng Osamis at the same time ditong munisipyo ng Clarin in giving us the space, the location to conduct our registration firing. And of course the safety with regards yan, nagpapasalamat din ako sa ating Chief of Police ng Osamis at the same time din sa Chief of Police ng Clarin for the security and also sa atin IB for the additional security dito. Gidugang pa ni Lieutenant Colonel Aris nga aduna sila'y usa ka platon nga pulos babae nga mao'y nagmaniobra sa registration firing sa 105 howitzer aron sa pagpakita sa kadaghanan nga kaya usab sa mga babae nga magpabuto og kanyon. Sa upat ka 105 howitzer matag usa adunay unom ka ammunition nga ipabuto. Sa kinatibukan adunay 24 rounds ang gipabuto sa 105 howitzer. Actually meron kaming isang platoon na puro babae. So this is to showcase na hindi lang mga lalaki dito dito. Kaya din ng ating mga illicit women na mag-conduct ng firing. And of course tayo naman tayo sagad naman natin dapat lahat pantay-pantay. Wala tayong pinipiling gender. So nakaya ng mga babae, we do might as well na i-open to sa lahat din. It is an eye-opener para din sa atin para din sa ating mga civilian na may mga babae pala tayo na kanyonero o kanyoneers na kayang gawin itong pagkandak ng registration. Oo, ito lang ginawa sa lalaki. Atol sa registration firing, nahatagan og kahigayunan si City Administrator Attorney Sam Puentes nga magpabuto sa maong 105 howitzer og si ABC President Freddy Maliksi og si PIO Carmelito Hiray og si Mr. Ron Sakin ang presidente sa Kabalikat Civicom 928 Usamis City Chapter og kining inyong tigbalita nahatagan usab og kahigayunan nga magpabuto sa 105 howitzer. Gun ready! Loaded! Fire! Lanyard! Fire! Lanyard! Fire! Fire! Fire. Pira. Ayuha sa kay TV biya ka. Under. Pira. Pira. Lanyard. Awit sir. Awit lang, awit. Pag-fire pira. Fire. Fire. Pira sir. Tubig, cheng. Tubig. Thank you. Gikan din sa Barangay Pinasyo, lungsod sa Clarin, Misamis Occidental, kauban ako si Luncio Medalyo, kini si Buyet Lumapas, alang sa Samis Today. Salamat Boyet. Litapan Barangay Captain Largo gipasig garbo ang dalaygon ug matinud-anon nga leadership nila ni Deputy Speaker Henry ug Mayor Ando. Si Bernal Tacson alang sa report.
Prangka og walay kurat nga gipahayag ni Litapan Barangay Captain Bonifacio Largo nga dako kayo og kalainan ang good governance and zero corruption leadership ni Mayor Ando Waminal ug sa iyang amahan nga si Deputy Speaker Henry Waminal nga na-experience ni Kapitan karon kumpara sa mga elected government official nga namuno kaniadto sa atong dapit bisan sa distrito ug sa tibuok probinsya. Kaniadto igo lang sa adsaaran kung mangayog tabang og proyekto ang mga barangay kapitan sa mga politiko, labi na kun ang barangay Diutayrag mga botante. Dugang hirit ni kapitan, mahuman na lang ang termino sa gipangayuang politiko, wala gyud proyektong gisaad nga natuman. Lahi karong panahon na bisan kun itiks lang nimo ang imong request nila ni Deputy Speaker Henry Waminal ug Mayor Ando Waminal, siguradong tubagon gayud nila ang imong gipangayong kaayuhan para sa mga katawhan sa barangay. Kini ang prangkang pahayag ni Kapitan Bonifacio sa Abidra Largo sa Barangay Litapan. 1994 ko nagsugod og pangatungdanan. Konsehal ko ato tamag 1997. Pagka 2002 hangtod karon ngayon na akong kapitan. Klase-klase nga politiko akong nasugatan. Mangayo ta dito, mungisira. Kuan kanang mga tag project. Pagkapinan man og pilay butante nimo. Then sa aran ta, mamana lang ilang term ang saad wa gid nahimo. Lahi kaysa kang mayor ug kang congressman. Si mayor mga na agira na kog tics meet mi ni mayor. Naki ni congressman dito may meeting may dito sa Pertig Hills. Nangayo ko ng project nga diker. Then katawar siya. Pero abi na ko katawag pareha tong mga politiko sa una. Ngayon katawad, tiksan rin ako na dayon, kamo ba yung famous land. Muna yung mga klase nga politiko nga. Wala na tayo pangitaan pa. Gidugang ni Kapitan Largo, lakip ang Barangay Litapan sa 51 ka mga barangay sa Osamis City nga nakadawat bisan wala niya pangayua ang 300,000 pesos nga financial assistance gikan sa Asinso Osamis Administration under the leadership of Mayor Ando Waminal ug ni Vice Mayor Bibiniri. First time ginamo ni nga ang Barangay Litapan nakadawat og wala na mo gipangayo. Niyatag ni Mayor 300,000. Dahil kumikan kay COVID, pag deklara nga ni Mayor nga local transmission na ang COVID, itong kuyog sa akong mga konsihal, nagtipak mi gamay atong 300, ipalit na mo face mask, panghatag na mo sa katawhan sa Litapan, tagsa ka karton kada balay. So, palit po na mo bugas. Panghatag katong gipang bakunahan, gani makita magyud na diya sa silong. Katong nakasikandos, tagaan mo tag-tulo ka kilong bugas o tag-tulo ka noodles. Kami ka na sa programa ni Mayor, nga maay kayo. Sumala pa ni Kapitan Largo, swerte ang katawhan sa Dakbayan sa Osamis ug sa tibuok Distrito 2 sa Misamis Occidental nga nakapili og mga matinud-anon nga mga leaders sama nila ni Deputy Speaker Henry Waminal ug Mayor Ando Waminal. Mo na yung mga politiko nga tinud-anay ba? Dili para lang suod sa bulsa. Kaya kiniadto nakadawat mig mga service po dare tong naay rela. Antod ron, wala pa kit nabalhin sa barangay ang to, restro. Di una manggod nila ang bulsa o sa farm project. Lukay kami. Pero karon kang mayor o kang congressman, murag dili na ta kapangitag laing politiko nga mo at kuandari mo lead sa tuang siyudad ug sa segundo distrito. Sila perfect kayong ilang kuan kay dili man magpili. Ngadto o gamay ra butante, mo ra lagi na. Katawhan ra ka rin. Mo man lang termino, wala kay kita madawat. Pero karon, 300,000, wala may na nga iyang gihatag sa. Yan eh, karon, itiksan ako si Mayor Ando nga ang Women's Association sa Litapan. Wala opisina. Tiksan ako, nabi na kung di mo tubag. Tubag man. Muna yung mga leader nga. Huwag nagpili ba?
tinud-anon sa serbisyo. Gipasgarbo usab niya ang minilyon ka pisos nga mga proyektong nahatag sa hard-working congressman para sa kaayuhan sa tanang katawhan sa iyang barangay. Sukad kaniadtong Vice Governor pa kini ug hantod karon nga natudlo si 2nd District Deputy Speaker Henry Waminal nga Deputy Speaker sa 18th Congress. Si Congressman, itong Vice Governor ko na siya, ang iyang plano ato, iyang destino, atong adlaw, punta dito ni Manny Pacquiao. Naggubat man sa butig. Tagaanan mo sa imbitasyon to, diri siya. Pag istorya niya, ang among stage, guba kayo, hapit siya na pakong. Akong gipangayukan, wag magdugay, among stage, gwapo na kayo. Gumikan na niya. Kanang among basketballan. Sa wala pa nang ubang mga basketballan, hindi kay ni among basketballan. Iyahagya po ng hinatag. Kining among opisina dari. Iyahan ni. Kanang eskwela naman na nagbunta og dagko kayo. Iyahagya po na. Ang last na akong napangayo, kining dikir. Tiksan na ako, karon na dili. May hamay namong dikir. Mga pang dirbing yan ang dikir kay nindot kayo. Tingin ka na mong kasada, gisiminto na puntag manaka. Ang isaat niya na po, budget sa 2022. Wala pa kayo naman ang budget sa 2022. Sa 2021, kumpleto na, nahuman na mong kasada. Muna yung mga leader nga, huwag magpili o kung sa kadaghaan mong butante. Muna proud kayo kung nga, sila mo ay nahimong leader aning Usamis ug sa Segundo Distrito. Dili daw masukod ang gibating kalipay ni Kapitan Largo ug sa katawhan sa Barangay Litapan nga nakadawat sila og usa ka brand new Toyota Hilux rescue vehicle gikan sa Asinso Usamis Administration. Dili masuod sa kung sa kay sudlanan nga dili masudlan ang akong kalipay. Ang mga tao lipay sa kayo kay niadto na mapandari ako kay mahasngan maayo sa mga gastuon. Karon takhan na kay mga emergency daring hatod og ospital, mga na panang mga gipang-atake. Wala na gyud koy gasto bisag piso. Salamat kay ni Mayor ng programa nga dili pare sa una. Tagaan man tud mi atong rela mo yung sa tong klasya to service nga mamatay na lang ng pasyente na to kadugay kay abot karon so kusoga mudagan ang service. Salamat kay ni Mayor Anoy. Sumala pa ni Kapitan Largo, dili na maihap ang natabangang residente sa ilang mga problema sa balayranan sa pagpahospital nga libre sa mga private o government hospital. Samtang 5 lamang ang namatay sa barangay o natabangan sa funeral assistance services sa Asinso Usamis Administration. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat, Bernal. Construction sa tulay sa boundary sa Barangay Stimson, Abordo, Trigos, gisugdana. Ma-report si Leoncio Midalio. Mahimong mapasayo na unya alang sa katawhan sa Barangay Stimson Abordo, Barangay Trigos, Ginggona ug sa kasikpit nga barangay ang ilang pag-agi sa malisod nga agianan nga anaa nahimutang sa boundary sa Barangay Trigos ug Stimson Abordo, Osamis City. Sa interview sa Asinso Usamis News Channel Team ngadto kang Barangay Chairman Ruel Paran sa Stimson Abordo. Iyang gikalipay nga sa dugay ng panahon nga ilang gihandom nahatagan na gayud og pagtagad ang maong footbridge pinaagi sa paningkamot ni Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal og sa implementing agency ang Department of Public Works and Highways alang sa pag-construct sa bag-ong tulay. Iyang idugang nga lisod gayud nga agian ang maong dapit ilabi na sa mga kabataan nga nagtungha sa Montol National High School nga gikan sa Barangay Trigos ug Ginggona. Kay sumala pa ni Barangay Chairman Paran nga ang maong footbridge peligro kaayo kay gumikan sa kaubos sa maong agianan mabahaan pa kini panahon sa ting-ulan. Dako kani siya kay katabang tungod kay ang kaning proyekto dili na maanod ang mga bata, especially sa mga estudyante nga mo eskwela sa among Montol National High School. Nga sa gidugayong panahon na adunay mga nadisgrasya nga mga kabataan nya moabot ang takna nga mukusog ang ulan, mukusog ang dakong baha. Kuan kining mga kuan pag di na gid magian ang maong suba.
Dugay na kay ning gihandom sa taga Barangay Trigos o Barangay Stemson Abordo, pila na binagayod sa Barangay Gingunang nga mga estudyante o mga lumulupyo niini nga mga sikbit nga kabarangayan. Diin tuod dako kay ni katabang kay dili na sila madisgrasya o mukusog ang baha niini. Dako ang pagpasalamat ni Kapitan Paran uban sa iyang council ngadto kang Deputy Speaker Waminal nga gigahinan gayud og pundo ang maong proyekto aron mapasayon ang pag-agi sa iyang katibarangay. Kinasingkasing kini namong gipasalamat sa kami sa barangay council sa barangay Stemson Abordo uban sa ako mga lumulupyo og sa kasikbit nga kabarangayan. Nagpasalamat kami ni Congressman Henry Waminal sa iyahang dako kayong tabang sa amua. Diin kami iyat gyud kining gihatagan og pagtagad sa dugay sa kadaghan nga termino. Salamat kay Congressman Henry Waminal sa imuhang tabang sa mga project nga imong gihatag kanamo ug imo kaning gihatagan og higayon. Kining tanan nga pasalamat gikan sa Barangay Council sa Barangay Stemson Abordo. Ang maong proyekto ilalom sa Build program Train Our Road to Progress ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga adunay budget sa kapin 4 milyones ka pesos. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Sa atong COVID-19 updates gikan sa Ozamis City Health Office sa June 27, 2021. Active cases 26. New confirmed case 1, a 71-year-old female from Aguada. Recoveries 503. Deaths 54. Total confirmed cases 583. Ang Ozamis Today katong kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Dazil Humotikson, daghang salamat. Asenso Ozamis, go, go, go! Segundo Distrito, padayon sa pag-asenso.